Ayan po, sige po. So, ah, tayo po ay nakapagbahagi ng salita ng Diyos na magkaroon din po tayo ng bigatin dun sa mga nasisharean natin. Amen po. So, once na naipasok na po, amen po, ang salita ng Diyos sa puso ng mga tao, responsibilidad po natin sila ay ipanalangin. Responsibilidad po natin na sila ay idulog sa Diyos. No, hindi po natatapos doon na pag nasyaran mo na, nalaman nila ang himala, nalaman nila ang kagalingan, nalaman nila ang prosperity, ay natapos na. Hindi po. Amen po, katulad ng ginawa ng Panginoon, ipinanalangin niya, amen, yung mga may sakit, ipinanalangin niya yung mga nangangailangan. Tayo po, amen po, ay hindi po natatapos na nashiran mo na siya. Kailangan pong ipanalangin natin, itulog natin sa Panginoon. Amen po. Kailangan biligan ng panalangin, bakapan ng panalangin para magbunga at lumago yung isinero po natin. Magbunga yung pananampalataya, yung mga himala, yung kaalaman sa salita ng Diyos ay magbunga. Kailangan idinudulog sa Panginoon. Sa pamamagitan po ng everyday, isama mo sila sa panalangin, kapatid. Prayer has a great power. Amen po, napakalakas po, amen, ng kapangyarihan ng panalangin. Kahit po yan nasyara mo na nasyara, naniwala sa himala, praise God. Kung di mo naman siya itutulog, kailangan lumago siya doon sa kanyang nalaman, amen, sa kanyang narinig. Sabi niya po sa Colossians chapter 4 verse 2, alam niyo na po. Devote yourself to pray, being watchful and thankful. Maging matyaga kayo sa pananalangin, laging handa at magpasalamat sa Diyos. Amen po. Sana po ang bawat isa sa atin ay yung burden na ihayag ang salita ng Diyos. Kahit nasaan po tayo, ikaw man ay nag-aaral, ikaw man ay nasa trabaho, ikaw man ay kung saan ka naroroon. Maging katulad po tayo ni Felipe. Katulad po tayo ng mga alagad. Kasi tayo po ay servant of God na kahit saan ay kailangan maihatid ang salita ng Diyos. Amen po? So, yan lamang po. Ito po si Pastora Ed. Amen. Salamat, Pastora Lea. Magandang gabi po muli sa inyo. At yun nga po, dito nagbalik po tayo na karoon lang po ng technicality kanina. But praise the Lord po at nandito na po tayo ulit sama-sama na inaaral po ang mensahe ng ating Panginoon sa atin sa Rema ngayon sa isang buong linggo. Ito ay yung anim, o 6 result of gospel's preaching. Anim na resulta ng pagbabahagi po natin o pag-share natin sa Ebanghelyo. Sa mga nakwento po, kung titingnan natin sa Bible, ang mga kwento po na nakikita natin sa bawat pag-share nila, amen po, o pagbabahagi ng salita ng Panginoon, ay merong magandang nagagawang resulta sa buhay po ng isang tao. Amen po. Ang pangangaral nila, ay nagkaroon ng himala sa mga tao at nagkaroon din ng pagbabago sa buhay ng mga tao. Nakapagbibigay din po ito ng kagalingan sa mga tao. At nagbibigay po ng buhay na walang hanggan. At ito po yung nagbibigay din ng kapangyarihan sa atin, na palayasin ang mga kaaway. Ito po yung naaral natin, na nung binahagi nila at nagbibigay kagalakan, kapayapaan sa bawat isa. At makita po natin si Jesus noon ay pinangangaral niya muna ang salita ng Panginoon. At pinapangaral niya muna ang salita, bago po siya nagbibigay ng mga himala, o bago siya nagbibigay, nagpapalakas, ay nangangaral muna po siya. At ngayon po, kahit po sila Simon, kahit po sila Pablo, sila Apostol Pablo, ay makita po natin na bago po sila magpagaling o gumawa ng mga himala, ay naipangaral ang salita ng Panginoon. Dahil ano po ba itong binabahagi nating gospel o ebanghelyo? Tulad nga po na sinabi ni Pastora Lea kanina, ito ay sa Hebrews 4:12. Ito ay buhay. Ang
ang pinapangaral natin ay buhay na salita ng Diyos. Ito ay mabisa. Ibig sabihin, effective ito, merong mangyayari, may magaganap, at merong makikitang resulta sa buhay ng isang tao. Ang salita ng Diyos ay matalas, Ibig sabihin, merong epekto na mangyayari sa buhay ng isang tao. At sabi niya, katulad ito ng alimang tabak sa dalawang talim. Ang bumabaon, sabi niya, bumabaon hanggang sa pinag-iwalayan ng kaluluwa at espiritu. Pag narinig mo ang salita ng Diyos, yung tao hindi niya maintindihan kung bakit nagkakaroon siya ng conviction, kung bakit siya naiiyak, kung bakit siya nagkakaroon ng humbleness sa buhay niya, bakit nakikita niya yung kamalian niya, bakit nakikita niya yung nararamdaman niya yung pagmamahal, bakit nakikita niya yung sarili niya, yung pagkakamali niya, at nararamdaman niya ang pagmamahal ng Panginoon. Tulad nga po ng sinabi ng ating Pastor Boy sa John 3:16 nung nakaraang linggo, dahil nandoon ang pagmamahal ng Panginoong Diyos, ang salita niya ay dapat po natin ipangaral upang, amen po, ang kanyang salita o Diyos ay maranasan at maramdaman ng mga tao. Paano kung walang mangangaral? Amen po. At sabi niya ganun, ito ay tunay nga na bumabaon hanggang sa pinaghihiwalayan. Mararamdaman niya, merong anointing, merong ibang pakiramdam pag narinig mo ang salita ng Diyos. Amen po. At sabi niya ganun, pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu at kasukasuan at madaling kumikilala sa mga pag-iisip na babago ang isipan ng isang tao. At sabi niya, haka ng puso, at yung puso ng isang tao ay nagkakaroon ng pagpapakumbaba at nagkakaroon ng lumalambot ang salita, ang puso ng isang tao. Amen po. Dahil ano po ba ang salita ng Diyos? Ito po ay kailangan natin ipangaral. Dahil sabi nga natin, mga himala ang mangyayari sa buhay ng isang tao, pagbabago sa buhay ng isang tao. At ito po yung Great Commission na ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen po. The Great Commission na dapat po natin gawin. Kaya nga sabi niya sa Mark 16:15, you go ye, sabi niya ganon, and he said unto them, go into the whole world. Amen po. Go ye into all the world and preach the gospel to every creator. Sabi niya ganon, kailangan natin humayo. Amen po sa Judea, sa Samaria, amen po sa Jerusalem, lahat po sa kumbaga ngayon, yung ating kamag-anak, pamilya, sa labas, kaibigan, amen po sa baryo, amen po sa town, sabi nga po, at kung saan pa tayo mapadako ay nandoon ang Great Commission na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Sabi niya pa rin po sa Matthew 28 verse 19, kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila at sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. And verse 20, sabi niya, ito ang sabi niya, turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Nandoon po, na kailangan nating sabihin, ipaalam, turuan ang mga tao. At sabi niya, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Amen po? Walang mabuborn again, walang matututo, walang magkakaroon ng kaalaman patungkol sa salita ng Panginoon kung hindi po natin ituturo, kung hindi po natin ilalabas at ipapangaral ang Great Commission na binibigay sa atin ng Panginoon. At natatandaan ko po, dito po sa Bagong Silang, amen po, simula sa dalawa, na tao, hindi po magkakaroon, ng mga kaluluwa kung hindi ito inilabas. Natatandaan ko, nung kami po ay lumabas, at pumunta kami sa isang pamilya lamang. Simula po, nagsimula po sa 2 tao, ang pinag-ulan nito, ngunit sa pag-pray ng pag-pray and then pagtapos manalangin, kailangan mong ihayag ang salita ng Diyos. At alam niyo po ba, sa isang pamilya, na naihayag, sa may sakit na nahayag, na nagkaroon, ng pagbabago sa kanyang buhay,
ng aming datnan, ay magang-maga ang kanyang buong katawan at hanggang kanyang paa at halos hindi po niya mailakad ang kanyang paa at ay mailakad dahil sa ang kanyang paa hindi siya makalakad dahil ang kanyang paa ay magang-maga. At ang sabi niya po sa amin, ini-invite namin siya na magsimba. Sabi niya, paano ako makakasimba? Hindi nga ako makalakad. Sabi po namin, ipanalangin po namin ipapanalangin po namin kayo at ang pangako ng Panginoon, dahil sa mga latay niya, kayo ay gumaling. Dahil sa salita na narinig niya, ay nagkaroon siya ng pananampalataya nang dahil sa mga latay na ginawa ni Jesus noon sa Kalbaryo, amen po, ay tinubos na niya, kinuha na niya ang ating mga kasalanan at ang ating mga sakit. Yun ay kanyang pinanghawakan. Ang salitang ipinangaral at narinig niya, ang nagbigay ng kagalingan at kalakasan sa kanya. At siya ay nakapagsimba nung Sunday na yun na aming in-invite po. At hindi lamang po nagkaroon ng himala sa kanyang buhay ng kagalingan at pagbabago, at nalaman iyon ng kanyang buong pamilya. At isa pa na dinala niya ang kanyang pamangkin na may sakit din, na halos dinala niya na sa simbahan po natin. At halos ang pamangkin niyang ito ay parang malaki ang tiyan, matigas, at punong-puno daw pala ng tubig iyon, yung tiyan niya. Amen po. At kailangan operahan at sabing ganun, kailangan yung operahan ito. Pero praise God po, dahil sa narinig niyang salita ng Diyos, hindi niya po tinantanan ang Bible, binasa niya ng binasa at inaral yung narinig niyang salita. At himala, hindi po siya na-operahan. Siya po ay nagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon at hanggang siya'y naging pastor. At buong ang kanila ay na-born again at naglilingkod hanggang ngayon sa Panginoon. Yan ang himala na maaring gagawin ng Panginoon sa mga salita o mga pangako na ipapangaral natin sa Panginoon. At simula sa dalawa, dumami ng dumami ang simbahan at ang mga nakarinig at gumaling. At nagkaroon ng tunay na resulta ang salita ng Panginoon. Atin lamang po itong ipapangaral. Sabi nga po niya, hindi darating ang Panginoong Yesus hanggat hindi pa naririnig ng lahat ang kanyang salita. Darating lamang pag ito, ang Panginoong Yesus, pag siya ay, ang kanyang salita ay narinig na ng lahat at wala ng excuse ang bawat isa. Kaya po tayo ngayon ay may responsibilidad na ipangaral at ipanalangin ang mga kaluluwa, amen po, at maging masipag po tayo, pumayo, amen po, sa paghahatid ng salita ng Panginoon. At meron pong gagawin sa atin, tayo'y titinghawa at magtatagumpay. Amen po. So ito lamang po ang aking maisishare. Samahan po ninyo kami sa ating pong pagpupuri at pananalangin sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Praise you, Jesus. Hallelujah. Ako sa iyo'y lumalapit, Panginoon si Jesus. Ako sa iyo'y lumalapit, sa iyo, mahal naming Panginoon, nagpapasalamat sa iyong pag-iingat sa bawat araw ng aking buhay. Aking nararamdaman, pag-ibig mo't katapatan, kahit na kung minsan sa'yo'y nagkukulang, patuloy mo pa rin minamahal.
Salamat po, God. Sige, Ang kabutihan mo, katinapay. Oh, hallelujah. Nanatili ka kailanman dito sa puso ko. Hallelujah. Panginoon, sa'yo lamang ako. Yes, Pinitin ko ang kabutihan mo na ginagbabago. Mananatili ka kailanman dito sa puso ko. Yes, Lord. Panginoon, sa'yo lamang ako. Sa'yo lamang kami, Panginoon ko. Ang kabutihan mo na di nagbabago. Mananatili ka kailanman dito sa puso ko. Panginoon, sa'yo lamang ako. Sa'yo lamang kami, Panginoon, sa'yo lamang ako. Panginoon, sa'yo lamang ako. Hallelujah. Siya nga po, Panginoon, O Diyos, mananatili po kayo dito sa puso ng bawat isa sa amin, O Diyos. At bilang mga anak mo, Panginoon, hallelujah. Lord, may kagalakan kaming patuloy na ibahagi ang iyong salita. Dahil alam po namin, Panginoon, ang iyong salita ay makapangyarihan at nakakapagbabago ng buhay, Panginoon. At O Diyos, ang aming bansang Pilipinas, Panginoon, ang iyong salita ang magbibigay, Panginoon, ng patuloy, O God, hallelujah, na pag-asa. Dahil ang mga pangako mo ay nagbibigay ng pag-asa, O Diyos. Tinataas po namin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus ang aming bansang Pilipinas. Pangunguna ng aming presidente, hallelujah, hanggang sa pinakamababang posisyon, O Diyos. Ang dalangin po namin, Panginoon, ay patuloy na gumamit kayo ng manggagawa, Panginoon, na maibahagi ang iyong salita, O Diyos, sa mga may katungkulan, Panginoon. Huwag niyong hayaan, O Diyos, hallelujah, na hindi po nila marinig ang iyong mga salita na magbibigay ng talino, Panginoon, sa kanila upang ang mga desisyon, ang mga plano, Panginoon, O God, nila, O Diyos, hallelujah, ay yung naayon lamang sa iyong kalooban, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, na patuloy niyo po silang samahan, ibigay ang talino na nanggagaling sa iyo, O Diyos. Lord, sa pangalan ni Jesus, ang anumang iplano nila ay magsisilbi, Panginoon, O Diyos, na kaginhawaan sa bansang Pilipinas, Panginoon, dahil ikaw, Panginoon, nagturo sa kanila, O Diyos. Tinataas din namin ang kaligtasan spiritual ng bansang Pilipinas, Panginoon. Pinawasak namin ang anumang klase ng false religion, false doctrine, at tigasan ng puso, kawalan ng pananampalataya sa pangalan ni Jesus ay binawasak namin. At patuloy namin pinakakawalan, Panginoon, ang kaligtasan ng bansang Pilipinas. Lord, abutin niyo po, Panginoon, O God, O Diyos, ang pangangailangang kaligtasan spiritual, Panginoon, ng bansang Pilipinas.
Pilipinas ng mga tao, Panginoon. Shame and repentance, O God, ang pinakakawalan namin, mapapakumbabang puso, hanapin, Panginoon, O Diyos, hallelujah, ang iyong mukha, Panginoon Jesus, ang katuwiran mo, Panginoon, hallelujah. Lord, nagpapakawala, patuloy kami ng salvation, Lord, hallelujah, saan mang dako, Panginoon, makarating ang bawat isa, Panginoon, marinig ang iyong salita, O Diyos, maihayag ang iyong salita, at salamat sa kaligtasan ng bansang Pilipinas. At patuloy namin winawasak ang anumang klase ng kawalan, kasalatan, kahirapan sa bansang Pilipinas sa pangalan ni Jesus. Ang hindi pagkakaisa, ang pag-aaway-away sa pangalan ni Jesus ay winawasak namin. Ang kaguluhan sa pangalan ni Jesus, ang korupsyon sa pangalan ni Jesus, ang galit, bukod sa bawat leaders, winawasak namin sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, anuman trahedya na binabalak mo, paninira sa bansang Pilipinas, anumang mga klase ng bagyo, lindol, sa pangalan ni Jesus ay winawasak namin, hindi namin pinapaito. Sinusumay namin ito sa pangalan ni Jesus. Anumang mga klase ng sakit at karamdaman sa bansang Pilipinas, sa mga tao, sa pangalan ni Jesus, na siyang magkakalat at magsimanira sa mga katawan ng mga Pilipino ay winawasak namin ang bansang, sa pangalan ni Jesus, ang bansang Pilipinas, Panginoon, ay patuloy niyong protektahan, O God, at anumang klase ng bisyo, alak, sigarilyo, sa pangalan ni Jesus, drug addiction, sa pangalan ni Jesus, illegal gambling, sa pangalan ni Jesus, ay winawasak namin, in Jesus' name. At Lord, sa pangalan mo na yung anak na Jesus, nagpapakawala kami ng prosperity, nagpapakawala kami ng pagkakaisa, pagpapakumbaba, Panginoon, hallelujah. Lord, hallelujah, at may katapatan sa paglilingkod, Panginoon, ang ibigay niyo po, Father God, hallelujah, sa mga leaders, sa mga may katungkulan, Panginoon. Salamat sa patuloy, Panginoon, kang ginhawaan, kaluwagan, Panginoon, sa bansang Pilipinas, Panginoon, hallelujah, at salamat din po, Panginoon, sa kabanalan, Panginoon, hallelujah, sa righteousness mo, Panginoon, at sa maraming salamat, Panginoon, sa protection mo, Panginoon, sa bansang Pilipinas, good weather mo, Lord God, hallelujah, at patuloy mo, Panginoon, hallelujah, patuloy mo palagpin, hallelujah, ang bansang Pilipinas na ayon sa yung growth ng bansang Pilipinas, Panginoon, na ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Pinagkakatiwala po namin ang lahat ng ito sa iyo, Panginoon, bansa namin, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Lord, tinataas din po namin sa iyo mga nagbibigay, Panginoon, O Diyos, ng mga katuruan every 4 o'clock, Panginoon, dito sa Rema Philippines, ang aming mga kapastoran. Dalangin po namin na patuloy po silang ingatan, pagpalain, O God, at rin po, Panginoon, kanilang ministeryo at pamilya, Panginoon, at sa bawat salita na aming maririnig, idalangin po namin, O Diyos, na patuloy po, Panginoon, mag-equip, mag-encourage, hallelujah, ang iyong salita, Panginoon, ang bawat isa sa magitan ng iyong salita, Panginoon. Maraming makakarinig, gagawa ka, Panginoon, sa magitan ng mga salita na yan. May gagaling, Panginoon, may himala kang gagawin, Panginoon, may mabuborn again, Panginoon, hallelujah. Yes. May mapapagpala, Panginoon, makakareceive, Panginoon, ng himala sa iyo, sa kanilang buhay, sa pangalan ni Jesus. Ganun din po, Panginoon, mga under construction, Panginoon, hallelujah, na aming mga simbahan. Salamat po, Panginoon, sa patuloy niyo ibinibigay sa amin yung vision, Panginoon, ng 1,000 churches, O God, hallelujah, Lord. At dalangin po namin above the normal, Panginoon, tunay nga gagawin namin ito hanggang sa dumating ang Panginoon Yesu Cristo. Dali mo kami from Luzon, Visayas, Mindanao, Panginoon, hallelujah, from the north, south, east, west, Panginoon, hallelujah, mga tao na kakaluluwa na nakatalaga para sa Rema, Panginoon, dali niyo po, Panginoon, dali niyo po kami ang ayaw pangyapak doon, Panginoon, mga buksan ng mga simbahan na yan, O Diyos, and we know that you will provide, O God. Tinataas namin, O Ama, sa pangalan ni Jesus. At gayon din po, Panginoon, ang mga kapatid na nasa abroad, dalangin po namin na i-spread din po nila ang iyong salita. May kadahilanan ka kung ba't po sila nandun, Panginoon. Hallelujah, ingatan mo rin po ang kanilang pamilya na iwanan dito at ingatan mo rin po sila doon, Father God. Salamat po, Ama, sa pangalan po na yung anak mo sa Jesus. Tinataas din po namin sa iyo, Panginoon. O God, hallelujah, mga prayer request, O God. Tulad, Panginoon, na prayer request, Panginoon. Hallelujah, nila Sister Maribel, salamat sa kompletong kagalingan, Panginoon. Hallelujah, halugay, Panginoon, na tunay nga, O Diyos, gumawa ka ng himala na halos ang doktor hindi makapaniwala, Panginoon, dahil sa iyong salita na nagbigay ng himala, Panginoon, na walang bara sa kanyang
hallelujah, sa kanyang leaded, oh God. Thank you, Lord. We give you praise and glory at patuloy pa rin ang kumpletong kagalingan niya ang aming dalangin, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus at gayon din po, Panginoon, hallelujah, ang kanilang mga pangangailangang pinansyal, O Diyos. Gayon din si Ivan na kapatid ni Jerwin, Panginoon. Dalangin po namin uli, Panginoon, na yung kumpletong kagalingan niya sa mga operasyon na yan, na hindi na mga ulit ang mga operasyon na yan. Hindi, Panginoon, hihilom ang mga sugat na yan sa pangalan ni Jesus. Salamat po, Ama, in Jesus' name. At sa mga may prayer request po, Panginoon, dalangin po namin, Father God, na tinulat mo sa kanilang mga papel, O God, sa kapagitan ng kanilang bibig, Panginoon. Ngayon pa lang, nagpapasalamat na kami sa kasagutan. Ngayon din po, Panginoon, hallelujah, ang request po, Panginoon, ang kabuuan ng aming Senior Pastor, Panginoon. Salamat sa kompletong kagalingan at kalakasan niya. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Panginoon, salamat, O God, sa gabi ito. Dalangin po namin ang aming pastor. Ibigay mo sa kanya ang katalinuhan na bumula sa iyo, Panginoon. Kaya mo, Panginoon, na ang kalooban mo, O God, ang mga desisyon mo, O God, ang siyang ibigay sa kanya, O God, upang ipinagkatiwala mong ministeryo rito, Panginoon, O God, ay maibigay po sa kanya, O God. Ganito yung puro tinatasting po namin kaya mga mahal sa buhay, ang pag-iingan na nagbumula sa iyo, O God. So, din po ang aming mga leaders, O God, hayaan mo na patuloy mo kami pagpuputin ng isang layunin, Panginoon, na ikaw ang siyang may taas. Lord, ang bawat desisyon, Panginoon, ay ikaw ang magbigay, Panginoon, sa bawat leaders. Kalooban mo ang siyang maganap sa lahat ng mga desisyon. Mga decision making, Panginoon, ng aming mga leaders, na ikaw, Panginoon, ang nagbigay. At siyang nagpaloob nito, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu. Tulungan mo ang bawat leaders, Panginoon. Ingatan mo, O God. Bigay mo, Panginoon, yung love, Lord, yung compassion, Panginoon, sa ministeryo pinagkatiwala mo sa kanila. Ganito din po, Lord, tinatas namin ang aming mga kapastoran, Panginoon, ang mga workers, ang bawat simbahan, ang bawat miyembro, Panginoon, O God. Hayaan mo na magbigay sa amin, Panginoon, O God, ng word na ipahayag ang iyong salita. Ingatan mo, Lord, ang bawat miyembro. Patuloy mo silang tugunin ang kanilang mga pangangailangan. Lord, nakikita mo, Panginoon, ang mga pangangailangan ng bawat miyembro, ng mga pastors, ng mga workers. Lord, ikaw yung Diyos namin na nagbibigay, O God. Lahat, Panginoon, na pwede namin banggitin ng aming mga puso, O God, ikaw ang siyang sumasagot. Panginoon, tulungan mo ang bawat isa sa amin, O God, na magtiwala sa iyong mga salita. Panginoon, dalangin namin ang aming mga kapastoran, ang aming mga workers, O God. Patuloy mo silang palakasin spiritual, physical, Panginoon, at lalo pang magkaroon ng burden sa mga kaluluwa, O God. Lord, ibigay mo sa puso nila lalo, Panginoon, yung joy, O God. Lord, yung peace, Panginoon, yung vision, Panginoon, upang matupad nila ang kanilang mga mission. Matupad namin ang mga mission na ibinigay mo sa amin, O God. Salamat sa mga pangangailangan na patuloy mong ipinoprovide sa mga workers, sa mga pastors, sa bawat simbahan, sa bawat miyembro, Panginoon, ng aming simbahan, ng Rema, O God. Lord, nakikita mo ang sitwasyon ng bawat isa. Ikaw ang aming Diyos na taga-ayos. Ikaw ang aming Diyos na binibind mo kami, Panginoon. Binubuo mo kami, Panginoon, O God. Lord, yung mga workers, nakikita mo yung needs nila. Yung mga pastor, Lord, nakikita mo yung hinaing ng mga puso nila, Panginoon. Give them joy, peace, burden, Panginoon. Lalo mo, Lord, na patatagin yung pananampalataya nila. Lord, yung pangarap nila ay pangarap mo, Panginoon. Lord, yung mga mahal nila sa buhay na iniwanan nila, huwag mong biguin, Panginoon. Ikaw yung buhay nila, Panginoon. Abutin mo yung mga pangangailangan ng bawat miyembro, Panginoon, na iniwan nila o bawat pamilya na iniwan nila, O God. Lord, magpakilala ka sa kanila. Lord, ganun din po yung bawat miyembro ng bawat outreaches. Lord, nakikita mo yung mga puso nila. Nakikita mo yung mga hinaing nila, Panginoon. Yung mga pangangailangan nila. Lord, salamat sa prosperity. Salamat sa himala. Salamat sa kagalingan, Panginoon. Maabot, Panginoon, ang mga bawat panalangin nila, ikaw ang sumasagot nito. Lord, pagkaisahin mo kami. Lord, ipatama mo lalo yung pag-ibig namin sa isa't isa, Panginoon.
Lord, salamat, O God, kasi lagi ka namin kasama. Na hindi mo kami iniiwan, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng laban namin. Na hindi po, Lord, tinataas namin, Panginoon, ang bawat outreaches. Lord, hayaan mo, Panginoon, na mag-provide yung mga pangangailangan sa renta, sa mga, hallelujah, sa mga allowances, O God. Lord, ikaw yung God ng provider namin. Pangako mo yan, Panginoon. Naninig po, Lord, salamat sa maraming pagsimbahan na bubuksan mo ngayong 2025. Lord, mangangarap kami, Panginoon, na maraming simbahan pang itatayo at gagamitin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat sa maraming pastors, salamat sa maraming workers, O God, ibibigay mo sa amin. Upang, Lord, yung mission namin, Panginoon, ay matupad namin. Panginoon, ikaw yung buhay ng bawat isa, O God. Patuloy mo kami, Panginoon, O God, na bigyan ng mga revelations, O God, na maging matatag, Panginoon. Lord, yung darating na training namin, salamat sa lugar, Panginoon. Salamat sa pinansyal, Panginoon, na ikaw yung magbibigay nito, Panginoon. Lord, hindi kami titingin sa mga bulsa namin. Titingin kami sa bulsa mo. Titingin kami, Panginoon, sa pagkaon mo ng iyong kamay, Panginoon, para sa lugar ng aming training. Salamat, Lord. Ngayon pa lang, Panginoon, ihanda mo na ang lugar ng aming pagtitrainingan. At ihanda mo ang bawat puso ng bawat ma-attend, Panginoon, upang lalo pang lumalim, Panginoon, ang paglilingkod namin sa iyo. Salamat, O God, at alam namin ang bawat isa, O God, ay binigyan mo, Panginoon, ng kanya-kanyang mission and vision, O God. Salamat, O God, dalangin namin ito at itinataas namin lahat ito sa iyo, Ama. Maraming salamat. Ito po ang aming samot na langit sa pangalan ni Jesus. Amen. Ay, manal po magpuri. Ikaw ang kalakasan ko namin. Ikaw ang kalakasan namin. Lalapitan at kaligayahan. Ikaw yung joy namin, Lord. Dumating man ang pagsubok. Walang magkapag-iwalay. Walang maikukumpara sa pag-ibig mo. Yes, Lord. Gaano man kalaki iyong langit, pag-ibig mo'y parang sa lahat. Lulod kami sa panat mo at sasamba sa iyo. O Diyos, gaano man kalaki iyong langit, pag-ibig mo'y parang sa lahat. Ikaw aming Diyos, ang kalakasan at kaligayahan. Yes, Lord. Hallelujah. Gaano man kalaki iyong
Pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa balat mo at sasamba sa'yo. O Diyos, gaano man kaya. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw aming Diyos at kalakasan at kaligayahan. Ikaw aming Diyos at kalakasan at kaligayahan. Hallelujah, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, kaano man kalayo ang langit, Panginoon, O Diyos. Ikaw pa rin ay patuloy namin pupurihin, sasambahin, Panginoon. Luluhod kami sa iyo, Panginoon, at patuloy na sasamba at patuloy na pupurihin at dadakilain, Panginoon, ang dakilang pangalan. Salamat po sa patuloy na pagsama ninyo sa amin. Salamat sa iyong presensya na patuloy namin nararanasan, nararamdaman, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, hallelujah, ay angkin ang lahat, Panginoon, ng aming na ipanalangin na Amen. Yes, Lord. Salamat po, Ama, angkin namin ang kasagutan. Tunay nga ang buhay namin, hawa at pagtatagumpay, O Diyos. Kung aming samandalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, ang lahat po ng anak ng Diyos na pinagpala, ay magsabi ng Amen. Gandang gabi po sa bawat isa. Amen po. God bless po. God bless you po.